Magandang gabi po mga kaibigan. So ito meron po ulit tayong natanggap na panel gauge, no. So by the way, ngayon po ay araw ng Huwebes. Okay, April 18, 2024. Oh. So ito pong gauge nito, no, na-receive natin kahapon. Okay? Pero since kahapon po kasi meron akong schedule, so nagkaroon po ng conflict, hindi ko po kaagad nagawa ito. So, usually, kapag kasi meron ako natatanggap, ginagawa ko po kaagad kasi napaka-importante po nun sa akin, no? Unfortunately nga lang, buti kinausap ko po yung may-ari nito na sabi ko, imumove ko na lang yung schedule ng paggawa ko kasi nagkaroon nga ng conflict doon sa schedule ko. So, ngayon, gagawin na po natin ngayon to. So, ito po ay galing sa Nueva Ecija. So hindi ko na po i-shoutout yung pangalan for confidential purpose lang kasi nabanggit po ng ating customer. Okay, so ito po ay panel gauge ng Innova, no? So buksan na po natin. Okay. And then at the same time, ito po, ang issue po nito, yan, gaya po ng ginagawa po natin, medyo nag-flicker na po siya and at the same time, papunta na kasi yun sa blackout, no? Yung pagbukas mo ng susi, medyo matagal siyang mag-on. So, yan. Okay. So, okay. Buksan na po natin ito. Okay. Tanggalin na po natin ito para mabilis. Okay. So, medyo matagal pa ito pagkaraan. Ngayon, pag sinip back po natin ito, ganito rin po siya. No? Okay. So, yan. Okay. So, post ko muna yung video para mabuksan. Go. Ayan. Okay na po ito mga kaibigan. Nabuksan na po natin. No? So, i-inspect ko muna po bago ko umpisahang i-repair para at least makita natin kung meron pong na-damage doon sa cover niya or anything dito. Okay. Para to make sure lang po na yung damage po hindi po nanggaling sa akin o sa akin. Okay, tanggalin natin. Yung pagtanggal po nito sa mga gustong matuto, madali lang naman po siya. Ito, naka-clip lang naman po ito, no? Okay. Ayan. So actually mga kaibigan, ito po ay nabuksan na ng technician. Dito na lang po at hindi pa siya hindi naman siya in-attempt na i-repair kasi po medyo maselan po kasi yung pagre-repair nito kapag hindi po nagawa ng maayos. Nagiging mas worse yung problema hanggang sa mapunta na doon talaga sa hindi na talaga kayang gawin. At yun, in the end, bibili na po ng bago. Ang mahal po ng bago nito, nasa 25K. Okay. Kaya mahirap din po, no? Okay, yan. Yan muna natin ito. Okay. So, tapos ito po, papalitan na rin po natin siya ng ng LED, yung kulay, no? Merong combination na magandang napili ang ating customer. Okay. So ito, wala na rin pong screw ito. Binanggit na rin po ng customer natin siya. Pero meron naman akong spare dito. Ilalagyan ko na lang din po. Okay. So, ayan. Okay. So, tanggalin lang po natin itong LCD. No? Ingat lang po dito kasi babasagin ito. Na-damage. Wala tayong nabibiling ganyan. Or else, bibili kayo ng isang buo para makuha nyo at mapalitan. Okay, so yan. So, yun. Okay na. So, tama-tama naman po yung LED nito. Talagang palitin na kasi yan, mga sunog na. Oh. Kasi yung LED niyan, 5 years lang po yung lifespan niyan. So, beyond that, bonus na lang po yun. Okay. So, umpisan ko na pong i-repair ito, no? Papalitan natin itong mga pyesa, mga IC, diode, capacitor. Lahat po yan isang set na para sigurado po na talaga pang matagalan po yung gawa natin. So, okay, balikan ko po kaya na after. Go. Ito po, mga kaibigan, okay na po, nagawa na po natin siya, no? Napalitan na po natin ng mga pyesa. Ito po, mga tinanggal po natin. So, isi-ship po natin po sa ating customer kasama po nitong gauge. So, capacitor, IC, diode, at saka yung mga LED.
Okay, so mga pyesa po natin ay lahat po ay brand new. So mga bago po yan and nakasil pa po. Para to make sure po na talagang guaranteed po at maayos po yung ating nilalagay na pyesa. Original po din lahat yan. No? Okay, so power up na po natin. Okay, ayan. Supply na natin siya. Kanina ayaw talaga niyang mag-on eh. Tapos yung napagana natin, yung ilaw naman, sobrang labo na po. Ngayon, may itim na po siya. Oh. Mga sunog na yung iba. Okay, 1, 2, 3. Yan, ang ganda, ang liwanag. Oh. So, lahat po lang ng puti, no? So, bilangin po natin, bali total po niyan ay 21. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan, okay na po. Kompleto na po siya. So, ilalagay na po natin to doon sa lalagyanan niya. Okay. So, by the way, ito po nga pala, no? Merong color combination tayong nilagay dito sa cluster plastic niya. Yan, no? Kung may papansin po ninyo, lahat po ng mga guhit na malalaki, ginawa natin kulay blue. Very simple pero elegant po yung dating. Napakaganda. Okay? So, ilagay na po natin siya dito sa casing niya. Pero bago natin ilagay po ito, kailangan po natin linisin yung loob. Kasi mga likabok na po siya. Okay? Linisin nyo lang po ng brush. Tapos, tanggalin nyo po itong plastic o nangingitim na. Kasi pagka hindi nyo po yung nilinis yung plastic, yung loob, ang dumi. Bali wala po yung ano ninyo. Bali wala po yung ilalagay po ninyong ilaw. Kasi mabablock din po ng dumi ng itong plastic nito. Kahit na bagong palit po yung ilaw. Although maliwanag naman siya, yun nga lang, hindi lang pantay yung kulay. Kasi po mayroong mga portion na madumi, nabablock po yung liwanag. Ayan, okay na po. Tapos, ikabit po na muna natin to, no? Yung pagkakabit po nito, medyo banayad, alalay lang, no? Huwag nyo masyadong pwersahin. Baka kasi meron mga piyesang mag-crack. Hindi nyo mapansin kasi medyo brittle na po yung mga piyesa nito, eh. Meron nga iba dito, kinakalawang ibang piyesa. Kaya pagka na-flex siya, nagka-crack po yung mga ibang piyesa po dyan. Okay. Ayan, gabit na natin doon. Okay. Ayan. Ayan. Tapos, ayan yung LCD. Itong LCD nito, gabit na natin. Ingat lang po doon sa LCD, no? Medyo maselan kasi ito eh. Kasi ano siya, glass or babasagin. Ayan. Okay na. Then ito, nasan lang natin na konti. Although nilinis ko na po ito kanina, no? Yan. Okay. Ngayon ay ganap na alas 11. Pasado na po ng gabi ngayon, no? Ginabi na tayo. Pero okay lang po. Basta maserve lang po natin yung satisfaction ng ating bawat customer. Okay. Kasi once na nag-commit po kayo, ano man po yung inyong business or ano man yan, kailangan ito pa rin po natin, no? Okay. So, ayan. Ito po, yung pag-i-insert po nito, lagi nyo pong tatandaan, bago nyo po tanggalin siya, make sure po nalagyan nyo po ng palatandaan or yung guhit, yung pinakadulo ng needle. Kasi po, para pagbalik po ninyo, ang needle po na yan, naka-align na rin po siya. Kasi pag hindi nyo po nilagyan ng marking yan, so sasablay po yan. Mag-iiba po yung kanyang direction pagka gumana na po yan doon sa sasakyan. Okay, so ayan. Okay na. So ngayon, iikot nyo lang po siya. Okay, check nyo kung mayroong nasayad. Pag may nasayad po, medyo iangat nyo lang kasi pagka umandar yan, hindi po yan gagalaw kasi na-stuck na po siya. Okay, then ito, linisin po natin to. Okay. So, ayan.
Okay, okay na po ito. Tapos ito linisin po natin ito ng acrylic cleaner, no? Kasi sa sobrang dumi po niya, hindi po nalilinis kasi yung loob nito. So, since natanggal na rin po ninyo o natin, make sure lang po na malinis na rin po natin siya. Kasi bihira naman po itong nagagalaw yung gauge. Okay. Yan. Tapos ito final touch ng linis. Okay, yan, ganda na, oh. Kintab, bagong bago. Okay, pabitan natin siya, no? Yan, good. Okay, so yan. So power up na po natin, mga kaibigan. Para makita na po natin na gumagana siya. So ngayon, kung makikita ninyo, initially, nakaset po sa taas yung mga needle niyan. Nilagay ko po doon sa taas. So ang mangyayari po niyan, kapag tama po yung pagkaka-repair ninyo, yung lahat po ng needle niyan magka-calibrate, bababa po lahat yan. So magre-respond siya. Ang magiging problema lang kung ang pagkaka-repair nyo may problema pa, yung needle niya na align doon sa taas, hindi po yan gagalaw, doon pa rin po yan sa taas. Kapag may problema pa po yung ginagawa nyong repair. Then at the same time, yung odometer niya sa LCD, wala po kayo makikita doon. So ngayon, tingnan na po natin yung resulta. So ang expectation po natin, since ito ay nagawa na natin, dapat po yung kanyang mga needle ay bumaba. Okay, then umilaw, then magkaroon ng display yung LCD. Okay, 1, 2, 3. Yaran. Yan, oh. Yung bababa yung bumaba na po yung yung needle niya. Yan, ang ganda ng kulay, oh. At ang liwanag niya na ngayon. So, ang odo reading niya ay 187,007. Okay, 187,007, which is normal lang naman po. Or actually, mababa pa nga po ito, eh. So, ang average po talaga ng reading sa mga ganitong katagal na model is naglalaro sa 300 to 200 po. Ito, hindi pa masyadong gamitin siguro ito. So, okay na po ito, mga kaibigan. So, from Nueva Ecija, maraming salamat po. Sa Nueva Ecija, napakarami na po natin dyan. Siguro mga 8 na yata po yung ating mga nagagawa dyan. But then, maraming salamat po sa inyong suporta. So, muli, yung details po ng aking kung saan ako nagsa-service, contact number ko, shipping details, nandun po sa bawat detail na nasa bawat description po ng bawat vlog ko. So, pakicheck nyo na lang po. So, muli, maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala. Thank you po.